Dear Jamea, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Magdalena. Matagal na kami ni Lance. Sa totoo lang, siyang akala kong the one. Noong una kaming nagsama sa isang maliit na apartment, para kaming nasa Cloud9. Live-in partner kami. At masasabi kong perpektong samahan namin noon. Si Lance ay isang company driver. Masipag, maalaga, at higit sa lahat, sweet. Tuwing uuwi siya galing sa pasada, hinding-hindi niya nakakalimutang may dalang pasalubong sa'kin. Minsan paborito kong kwek-kwek, yung bagong luto pa. Mainit-init at may kasamang matamis na sausawan. Minsan naman, ay mainit na siopaw na halos sumisingaw pang usok kapag binubuksan. Para sa rina ng buhay ko, madalas niyang sabihin, habang marahang hinahagkan ng noo ko. Parang akong pinaka-importanting tao sa mundo niya. Pakiramdam ko noon, kahit gaano ako kapagod sa trabaho ko bilang bank teller, kahit pa buong araw akong nakatayo sa harap ng counter, nakangiti sa mga kliyenteng minsan ay iritable, minsan ay demanding. Sulit ang lahat pag-uwi ko dahil may nag-aalaga sa akin. Pagbukas ko pa lang ng pinto, sasalubong na agad ang amoy ng niluluto niyang ulam. At si Lance na may ngiti sa labi, handang tanungin kung kumustang araw ko. Pero sabi nga nila, walang permanenteng bagay sa mundo kundi pagbabago. Dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Natanggal sila sa trabaho. Noong una, naintindihan ko. Kita ko kung paano siya natulala noong sinabi niya sa akin ng balita. Para bang may parte sa kanyang biglang nawala. Sabi ko, sige lang Lance, makakahanap ka rin ng bago. Nandito naman ako. Kaya natin tong itaguyod. Tinatanong ko siya kung anong dahilan ng pagkakatanggal niya. Pero tikom ang bibig niya. Kapag tinatanong ko siya, umiiwas lang siya ng tingin. Minsan, kunwari abala sa cellphone. Minsan naman, sasabihin niyang pagod siya at ayaw na niyang pag-usapan. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Ang dating sweet at maalagang Lance, unti-unting naging anino ng dati niyang sarili. Yung dating masipag na lalaki na hindi mapakali kapag walang ginagawa, biglang naging kontento na lang sa paghiga buong araw. Imbis na maghanap ng trabaho, naging tamad siya. Ang masaklap pa, naging palautos siya. Imagine, Miss Jamay, gigising ako ng alas 5 ng umaga. Tahimik pang buong paligid. Tanging tunog lang ng alarm clock at may hinang huni ng manok ang maririnig. Pipilitin kong bumangon kahit mabigat ang katawan ko. Maghahanda ng sarili. Magluluto ng mabilisang almusal. At minsan, pati pagkain niya, inihahanda ko na rin bago ako umalis. Pag-uwi ko sa gabi, halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko sa sobrang pagod. Bilang isang bank teller, maghapon akong nakatayo. Paulit-ulit na nagbibilang ng pera. Nag-iingat na walang magkamali. Dahil isang maliit na error lang, ay malaking problema na. Masakit ng likod ko, naninigas ang balikat ko, at parang hinihila pababa ang mga binti ko sa bawat hakbang. Pero anong bubungad sa akin pag-uwi? Makalat na bahay. Yung mga pinggan na kinainan niya simula almusal hanggang hapunan, nakatambak pa rin sa lababo. Yung kaldero ng ulam at kanin, hindi man lang tinakpan. Inaatake na ng langaw at may amoy na nagsisimula ng bumaho. At si Lance, nandoon sa sopa, nakahiga, isang paa nakapatong sa sandalan, hawak ang cellphone. Abalang-abala sa kung anong pinapanood o nilalaro niya. Ni hindi man lang siya mapatingin sa akin pagpasok ko. Kung saan ko siya iniwan kaninang umaga, doon ko pa rin siya madadatnan. Parang walang nagbago. Parang hindi lumipas ang maghapon. Kapag inuutusan ko siyang tumulong man lang sa gawaing bahay,
Puro reklamong makukuha ko. Napagod ako sa pag-iisip ng trabaho, Magdalena. Huwag mo na akong dagdagan ng stress. Reklamo niya, sabay irap, na para bang ako pang may kasalanan kung bakit siya nasa ganong sitwasyon. Anong pag-iisip ng trabaho? Maghapon lang siyang naglalaro sa phone niya. Isang taon. Isang taon kong tiniis ang ganong setup. Isang taon ng pagod, lungkot, at paulit-ulit na pag-asa na baka bukas, babangon siya at magbabago. Bakit? Dahil mahal ko siya. Iniisip ko na baka depressed lang siya dahil nawalan siya ng silbi bilang lalaki sa relasyon namin. Baka nasaktan ng pride niya. Baka kailangan niya lang ng konting oras para makabangon ulit. Pinipilit kong unawain siya kahit ako nang nauubos. Umaasa ako na babalik yung dating Lance na nakilala ko. Yung Lance na maayos noong siya pang may trabaho. Pero mali pala ako. Maling-mali. Isang gabi, umuwi ako ng mas lalong mabigat ang pakiramdam. Maraming kliyente sa bangko at talagang kailangan ng mahabang pasensya. Buong araw akong nakikipag-usap sa iba't ibang tao. May nagrereklamo, may nagmamadali, may nagagalit kahit wala naman akong kasalanan. Halos hindi na nga ako makaupo eh. At pakiramdam ko ay mauupos ng enerhiya ko sa kakangiti at pakikisama. Pagpasok ko sa apartment, amoy alak agad ang bumungad sa akin. Yung matapang at masangsang na amoy na kumakapit sa hangin at sa dingding. Parang hindi na mawawala. May bote ng alak sa mesa, kalahati na lang laman. At may baso pa na may natirang patak. Sigurado kong inutang na naman niya iyon sa tindahan sa kanto. Dahil wala naman siyang pere. Nakahandusay silang sa sopa. Nakabukang bibig habang natutulog. Hawak pa rin ang cellphone niya na halos mahulog na sa kamay niya. Gusto tang suot niyang damit. At halatang buong araw na naman siyang walang ginawa, kundi uminom at magpalipas ng oras. Wala na akong balak na gisingin o intindihin siya. Sa totoo lang, wala na akong lakas para makipagtalo o makipag-usap. Gusto ko na lang humiga, ipikit ang mga mata ko. At kahit sandali, ay makalimutan ng pagod at bigat ng araw na ito. Pero biglang tumunog ang phone niya. Paulit-ulit. Sunod-sunod. Parang may importante talagang gustong iparating ang tumatawag. Hindi ako yung tipo ng babae na mahilig makialam ng gamit. Lalo na ng cellphone. Ginagalang ko ang privacy ng tao. Lalo ng partner ko. Pero dahil ayaw niyang magising at baka importante, sinagot ko ang tawag. Hello? Sabi ko, pilit na pinapakalmang sarili ko. Kahit may kung anong kaba na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Katahimikan sa kabilang linya. Ilang segundo na parang ang haba-haba. Tapos, isang boses ng babae ang nagsalita. Malambing, mahinahon, at pamilyar ang tono. Masyadong malambing para sa isang kaibigan lang. Mahal, bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako naghihintay eh. Sabi ng babae. May halong tampot paglalambing sa boses niya. Nanigas ako. Para bang biglang tumigil ang mundo ko. Mahal? Ang tawag niya kay Lance ay, mahal. Hindi ako nakapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Agad kong pinatay ang phone. Pero hindi natapos doon ang nararamdaman ko. Lalo lang itong lumala. Nanginginig ang mga kamay ko. At halos hindi ko na makontrol ang paghinga ko. Sa puntong iyon, binuksan kong inbox niya. Isa-isa kong binasang mga mensahe. Mga salitang puno ng lambing, pangungumusta, at mga planong hindi ko alam. Doon ko nakitang lahat. Ang mga palitan nila ng text, ang mga picture, mga ngiti na hindi na para sa akin. At ang mas masakit pa rito, ang katotohanan na dinala niyang babaeng iyon sa apartment na akong nagbabayad. Dito, sa loob ng bahay namin.
sa lugar na dapat ay para sa amin lang. Habang ako'y nagpapakapagod sa bangko para may maipakain sa kanya at may pambili siya ng alak, nagagawa niyang magpakasasa sa kama namin. Yung kama na pinaghirapan kong bayaran. Yung una na hinigaan ko gabi-gabi. Doon pala sila nagkakasama. Wala na ngang pambili ng brief eh. Nagawa pang magloko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Parang lahat ng galit, pagod, at sakit na kinimkim ko sa loob ng 1 taon ay sabay-sabay na sumabog. Pinagsisigawan ko siya. Lumakas ang boses ko na parang hindi ko nakilalang sarili ko. Ginising ko siya sa pamamagitan ng pagbuhos ng natirang tubig sa baso. Diretso sa mukha niya. Napabalikwas siya sa gulat. Hindi alam kung anong nangyayari. Lance! Hayop ka? Lumayas ka! Sigaw ko. Nanginginig ang boses pero matatag ang desisyon. Nabulaga siya. Pero imbis na magmakaawa, naghalit pa siya. Kumunot ang noon niya. At imbis na humingi ng tawad, tila ako pang sinisisi sa nangyari. Pero hindi ako nagpatalo. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako yung babaeng tahimik na nagtitiis. Ipinamukha ko sa kanyang lahat. Kung paano ako gumigising araw-araw para magtrabaho. Kung paano ko binabayaran ng kuryente, tubig, upa, at pati pagkain niya. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod ko, inilatag ko sa harap niya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi kunin ang iilang gamit niya. Ilang pirasong damit, sapatos, at ang cellphone niyang naging dahilan ng lahat. Tahimik siyang lumabas ng pinto, dalang bigat ng ginawa niya. Simula nung araw na iyon, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Akala ko malulungkot ako, pero hindi eh. Sa halip, parang gumaan ang dibdib ko. Parang may nawalang pabigat na matagal ko ng pasan. Naging magaan ang buhay ko. Wala na akong inuutusang tamad. Wala na akong hugasan na pinagkainan ng ibang tao. At wala na akong iniintinding lalaking walang utang na loob. Paglipas ng 1 buwan, naging normal na ulit ang takbo ng buhay ko. Trabaho, bahay, pahinga. Unti-unti kong binuo ulit ang sarili ko. Yung routine na dati ay parang mabigat. Ngayon ay naging payapa. Gumigising ako nang walang iniintinding iba kundi ang sarili ko. Tahimik ang apartment. Malinis. At higit sa lahat, walang stress na dala ng ibang tao. Hanggang sa makilala kong isang kliyente sa bangko. Siya si Ronald. Si Ronald ay isang businessman. Madalas siyang mag-deposit at mag-withdraw sa branch namin. Laging maayos ang pananamit. May simpleng ngiti. At may presensya na hindi mo pwedeng hindi mapansin. Noong una, professional ang pakikitungo ko sa kanya. Gaya ng ginagawa ko sa lahat ng kliyente. Maayos, magalang, at diretso sa trabaho. Pero napansin ko, palagi siyang nakikipagkwentuhan sa akin habang hinihintay na ma-process ang transactions niya. Simpleng usapan lang, tungkol sa traffic, sa panahon, minsan sa negosyo niya. Pero may kakaiba eh. Nakikinig siya. Hindi lang siya basta nagsasalita, kundi interesado siya sa bawat sagot ko. Nasa 58 years old na si Ronald. Malaki ang agwat ng edad namin. Pero kapag kausap ko siya, hindi ko maramdaman iyon. Hindi siya katulad ng iniisip ng iba na may edad na. Hindi siya bastos. Hindi siya mapanghusga. Napaka-gentleman niya. Laging mahinahon ng boses. May respeto sa bawat salita. At hindi siya nagmamadali sa kahit anong bagay. Isang araw, inimbitahan niya ako. Magdalena, baka naman pwede kitang ilibre ng dinner sa restaurant. Bilang pasasalamat sa mahusay na serbisyo mo rito sa bangko. Sabi niya, may halong paggalang sa tono niya. Noong una, nahihiya pa ako eh.
Maraming pumasok sa isip ko. Tama ba to? Anong iisipin ng iba? Pero sa huli, pumayag din ako. Noong gabing iyon, doon ko unang nakitang ibang side ni Ronald. Dinala niya ako sa isang tahimik at eleganteng restaurant. Yung hindi maingay, may soap music sa background, at may ilaw na hindi masakit sa mata. Hinila pa niyang upuan ko bago ako umupo, at tiniyak na komportable ko. Habang kumakain kami, hindi ko naramdaman na parang date agad iyon. Parang dalawang taong nag-uusap lang, nagkikilala, at nagbabahagi ng kwento ng buhay. Naging madalas ang pagkikita namin sa labas ng trabaho. Hindi niya ako minamadali. Hindi niya ako pinipilit. Minsan kape lang. Minsan simpleng dinner. Minsan hatid sundo lang pagkatapos ng trabaho. Doon ko nalaman ang kwento niya. Wala na siyang asawa. Matagal na silang annulled. Hindi siya nagkwento ng may galit o paninisi. Simple lang. Parang tanggap na niyang lahat. Ang mga anak niya ay nasa poder ng dati niyang asawa. Kaya mag-isa lang siya sa malaking bahay niya. Isang bahay na puno ng katahimikan. Sa sobrang gaan ng loob ko sa kanya, dahan-dahan nahulog ang loob ko. Hindi ko na namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi niya ako pinipilit sa anumang bagay. Hindi niya ako inuutusan. Sa halip, siyang nagtatanong, "Kumain ka na ba? Pagod ka ba? Eh, gusto mo bang ipag-drive kita?" Mga simpleng tanong na may dalang tunay na malasakit. Doon ko naramdaman ang pagkakaiba. Kay Lance, ako ang provider at alipin. Kay Ronald, ako ang reyna. Dumating sa punto na naging magkasintahan kami. Hindi iyon biglaan, dahan-dahan, pero sigurado. At dahil ayaw niyang makita akong pagod at nakatayo maghapon sa bangko, pinag-resign niya ako. "Magdalena, tulungan mo na lang ako sa business ko. Mas may oras tayo para sa isa't isa at hindi ka na kailangang mapagod ng ganyan," sabi niya habang hawak ang kamay ko. Mahigpit pero banayad. Hindi nagtagal, nabuntis ako. Noong una, may halong kaba sa dibdib ko, lalo na sa edad niya. Pero kabaligtaran ang naging reaksyon niya. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya nang malaman niyang magkakaroon kami ng anak. Para siyang batang nakatanggap ng pinakaaasam na regalo. Inalagaan niya ako sa buong pagbubuntis ko. Mula sa pagkain, check-up, hanggang sa simpleng pag-aalala kung komportable ba ako. Bago pa ako manganak, pinakasalan niya ako sa isang maayos na seremonya. Hindi enggrande, pero puno ng respeto, pagmamahal, at presensya ng mga taong mahalaga sa amin. Ngayon, nakaupo ako rito sa aming balkonahe habang pinapanood ang aming anak na natutulog. Tahimik ang paligid. Hinihimas ang malamig na hangin ng aking balat. At sa bawat paghinga ko, ramdam kong kapayapaan na matagal kong hinanap. Wala na silang sa isip ko, maliban na lang bilang isang aral ng nakaraan. Ngayon, para na akong prinsesa. Kumuha si Ronald ng makakasama ko sa bahay para may katuwang ako sa pag-aalaga ng anak namin. Isang taong mapagkakatiwalaan, maayos, at may malasakit. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mga gawaing bahay o sa pagod na dati kong dinaranas mag-isa. Hindi ko kailangang bumuhat ng isang taong pabigat. Ngayon, pareho na kaming nagdadala sa isa't isa. Hindi hadlang ang edad, kung ang respeto at tunay na pagmamahal ang pundasyon ng relasyon. Wala na ang pagod, wala nang bigat. Tanging pasasalamat na lang nararamdaman ko. Dahil sa wakas, natagpuan ko rin ang taong tunay na magpapahalaga sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nagmamahal, Magdalena. Kayo mga ka-confession,
Anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Magdalena? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.